Palimos, parang awa nyo na. Makakain lang po. Gutom na po talaga ako. Teka, sino kayo? Miss, nagugutom ka ba? Sa amin ka na lang sumama. Pakakainin ka namin. Bubusugin ka naming dalawa. Bubusugin ka namin ng pagmamahal. Parehong napangisi ang dalawang tambay sa babaeng pulubing si Seraya na nakalahad ang kamay sa gilid ng kalsada. Kasalukuyan siyang namamalimos nang biglang lumapit ang mga ito sa kanya. Malakas ang kutob niyang may masamang balak sa kanya ang mga tambay na yun. Lalo't kitang-kita niya sa itsura ng mga ito ang pagnanasa sa maalindog niyang pangangatawan. Ano ba? Umalis nga kayo. Hindi kayo ang type ko. Aba, masyado palang pihika ng pulubi na to, pre. Huwag ka ng juicy, miss. Sigurado naman na maliligayahan ka sa aming dalawa. Naitulak ni Seraya ang dalawang tambay at matuli na tumakbo ng makatsyempong tumakas. Teka! Hoy! Bumalik ka rito! Pre, habulin natin! Mabilis na binaybay ni Seraya ang daan patungo sa nakapulang kotseng aandar pa lamang. Agad niya yung hinarangan at may kalakasang tinapik ang bumper nito. Tulungan niyo po ako. May umahabol po sa akin. Bumaba ang lalaking may-ari ng sasakyan. Nasa middle age na ito ngunit makikita pa rin sa itsura at pangangatawan ang kapugian at kakisigan nito. Itataboy na sana ng lalaki ang pulubi, ngunit mahigpit itong kumapit sa kanya sa braso. Parang awa mo na, sir. Pagsasamantala nila ako. Tulungan mo ako. Kumisla pa mga mata ni Seraya. Biglang tila may palasong tumama sa dibdib ng lalaki nang pakatitigan nito ang babae. Animoy nabighani agad ito sa pulubi. Sa kabila kasi ng marungis na itsura at hindi kaaya-ayang amoy ni Seraya, lilitaw ang taglay nitong kagandahan kapag ito ay napaliguan. Walang nagawa ang Ginoo kundi isakay si Seraya sa magara nitong sasakyan. Napansin na rin kasi niyang palapit na ang dalawang tambay na humahabol sa pulubi. Kaagad namang pinaharurot ng lalaki ang kanyang pulang kotse. Hoy, bumalik kayo dito! Ano ba yan, pare? Tahong na, naging bato pa! Habang nasa sasakyan, hindi matinag ang mga mata ng Ginoo na tumingin sa rearview mirror kung saan nasa backseat si Seraya. Panatag na ang dalaga dahil ligtas na siya sa mga manyak na tambay. Maraming salamat talaga, sir, ha? Tatanawin ko ito sa iyong malaking utang na loob. Napalunok pa ang lalaki nang dumapo ang mga mata niya sa malusog na dibdib ng pulubi. Pumilig ang ulo ng Ginoo sa nasilayan, saka itinutok ang mga mata sa binabagtas na daan habang nagmamaneho patungo sa kanyang mansyon. Malaking utang na loob. Napakagat ng labi si Seraya at parang biglang nag-init ang katawan. Pinisil niya ang dalawang malulusog na dibdib na para bang inaakit ang nagmamaneho para makaagaw ng pansin sa kanya. Nakapako pa kasi ang mga mata ng Ginoo sa rearview mirror at tutok na nakatingin sa dalaga. Bukod kasi sa nakatagong ganda ni Seraya sa marungis niyang itsura, malamyos din ang tinig niyang masarap sa pandinig kung sino man ang nakaririnig. Ano palang pangalan mo? Seraya. Ikaw ba, sir? Anong pangalan mo? Napalagok muli ng laway ang Ginoo. Don Lazaro. Pwede namang Lazaro na lang. Nahalata ng pulubi na parang hindi mapakali ang mayamang lalaki. Ganun ba? Pwede namang tawagin na lang kitang Langga. Umusog pa siya sa harap at mula sa likod ay marahan niyang hinima sa mga balikat ng Ginoo. Sa unay hindi umangal si Don Lazaro, ngunit hindi kalaunan, nagising din ito sa malanding ginagawa sa kanya ng marungis na babae. Nasa daan tayo. Agad namang inalis ni Seraya ang mga kamay sa balikat ni Don Lazaro.
Pasensya na, sir. Ayos lang. Ano? Ayos lang na langga ang itawag ko sa'yo? Malawak na napangiti si Siraya. Nakakaloko. Para bang inuudyo ka nagmamaneho na tingnan lang siya nito ng diretsyo. Walang naging tugon si Don Lazaro, sa halip ay itinuon nito ang atensyon sa pagmamaneho. Baka kasi makadisgrasya o di kaya'y madisgrasya pa sila kapag pinatulan ng Ginoo ang maharot na tanong ng pulubi. Pagkarating sa mansyon ni Don Lazaro, natahimik na noon si Siraya dahil ramdam na niya ang nanlalamig na ekspresyon ng Ginoo. Pagbaba naman nila ng kotse, may sunod-sunod na tanong ang mayamang lalaking yun sa dalaga. May pamilya ka ba, Siraya? Mga magulang, mga kapatid? Siguro naman kahit tirahan ay meron ka. Ihahatid na lang kita sa inyo Wala po eh. Talaga? Wala kang tirahan? Wala kang kahit sinong kamag-anak? Walang pamilya? Bakit? Napansin ni Don Lazaro na nangingilid ang luha sa mga mata ng pulubi. Umiling si Siraya. Wala po, sir eh. Lahat po sila. Wala na po. Nasunog po silang lahat. Teka, huwag ka namang umiyak ng ganyan. Hindi na malaman ng Ginoo ang gagawin ng umatungal sa pag-iyak si Siraya. Patay na po silang lahat. Sa squatter lang po kami nakatira. Diyan lang po sa tondo sa may eskinita. Tapos isang gabi po, nagising na lang po ako na nasusunog na ang barong-barong namin. Ako lang po ang tanging natira sa pamilya. Ako lang po ang nabuhay dahil nakalabas po ako agad noon. Wala pong naisalba ni isa sa pamilya ko. Kaya eto ako ngayon, palaboy-laboy sa lansangan. Kung kani-kanino namamalimos para lang may panglaman tiyan. Pero araw-araw alam nyo ba, kapag hindi sapat ang nalimos ko, sir, nagkakalkal na lang ako sa basurahan para may makain. Hindi ko alam bakit naging ganito kamiserable ang buhay ko, sir. Hindi ko po alam. Kaya, sir, parang awa nyo na. Tulungan nyo ako. Ang kaninang tawag ng laman na nararamdaman ni Don Lazaro kay Siraya ay nawala at napalitan ng awa. Para bang tumago sa puso niya ang kwento ng buhay ng napulot niyang pulubi. Tumahan ka na dyan, Siraya. Hanggat wala ka pang matutuluyan, dito ka muna sa mansyon ko pansamantala. Kaysa naman magpalaboy-laboy ka sa lansangan. Baka kung ano pa mangyaring masama sa'yo doon. Katulad kanina, pinagtangkaan ka ng mga tambay. Hindi kita hayaang maggalaw ng kahit sinong lalaki. Talaga po, sir? Dito muna ako. Maraming salamat po talaga, sir. Dahil sa labis na tuwa, mahigpit na niyakap ni Siraya ang Don. Bahagyang napangiwi ang lalaki nang maamoy ang pulubi. Ngunit di naman niya magawang pumalag dahil ramdam niya ang gabundok na dibdib ng dalaga sa harap. Nakaramdam ng init ng katawan ng Ginoo. Tila ba nanigas ang kanyang katawan. Muntik na silang mauwi sa kung ano nang biglang may lumapit sa dalawa. Nandiyan na po pala kayo, Don Lazaro. Sumalubong sa kanila ang hardinero ni Don Lazaro na si Mando. Ito rin ang driver ng mansyon. Nagkataon lang na may pinagawang importante si Don Lazaro sa kanya, kaya naman ang Don lang ang nagmaneho ng araw na yon. Kanina pa po naghihintay sa inyong anak na si Mami Sandra. Inip na po eh. Mukhang tinanghali po yata kayo nang dating. Sino po pala siya? Mando. Siya pala si Siraya. Siraya, siya si Mando. Ang aking hardinero at driver dito sa mansyon. Hi, Mando. Nice to meet you. Sabay kindat ni Siraya sa binatang hardinero. Don Lazaro, ano po ba siya? Bakit po kayo nagpapasok ng taong grasa dito? Magmula ngayon, dito na titira si Siraya. Ha? Ano po?
Teka, kamag-anak niyo po ba yan kaya dito niyo pinapatira? O bago niyong magiging muchacha? Huwag ka nang maraming tanong, Mando. Samahan mo na lang si Siraya sa loob. Dalhin mo siya sa powder room. Mukhang abala yata sa kusina si na Rosaida at Tasha, kaya ikaw nang bahala kay Siraya. Kailangan malinis ang tignan. Maliwanag? Hindi na umangal si Mando at sinunod na lang ang pinag-uutos ng amo. Tara dito, sumama ka sa akin. Ikaw naman, Mando. Huwag kang nga masungit dyan. Hindi bagay sa'yo. Huwag mo nga akong kausaping pulubi ka. Ang bantot mo. Sobrang Hindi na naidugtong ng binata ang susunod na sasabihin nang mapalingon siya at mapatingin sa mga mapupungay na mata ni Siraya. Biglang tinambol ang puso ni Mando ng pakatitigang maigi ang kabiga-biganing itsura ng pulubi. Oh, bakit parang natameme ka dyan? Akala ko ba ayaw mo kong kausapin? Pero bakit ang lagkit-lagkit ng tingin mo sa akin? Marahang hinaplos ni Siraya ang namumutok na braso ng hardinero. Tila ba nahipnotismo ang binata sa mga mata ng bagong dating sa mansyon. Napakagat ng labi si Mando. Tangkasan ang susunggaban niya na ng halik ang mga labi ng pulubi nang biglang may tumawag sa kanya. Mando? Hoy Mando! Nasa si Daddy? Teka, sino yung kasama mo? Biglang nagising si Mando sa pangaakit sa kanya ng pulubi. Hindi niya alam kung bakit nahulog agad ang loob niya sa dalagang mula sa lansangan. Ay, kayo po pala, Ma'am Isandra. Oo, bakit? Sino bang inaasahan mo? Sino yan? Bakit nandito yan? Nakahalukip-kip na lumapit ang kaisa-isang anak ni Don Lazaro na si Isandra sa dalawa na kasalukuyang nasa hardin pa. At dadaan sana sa likuran ng mansyon para dalhin ni Mando si Siraya sa eleganting banyo para doon paliguan. Hindi ko po alam kay Don Lazaro. Napulot niya lang po siguro sa kalsada. Ha? Ano? Ikaw palang anak ni Langga. Masaya akong makilala ka, Isandra. Ako nga pala si Siraya. Inilahad ni Siraya ang kamay niya kay Isandra bilang tanda ng pagpapakilala. Pinanlisikan lang ng mga mata ni Isandra ang pulubi. Nagbibiro ka ba? Makikipag-shake hands ako sa pulubing gaya mo? Sa tingin mo maatim kong kamay ang marumi mong kamay? Isa kang 99.9 germs. Hindi, 100% germs. No way! Ang arte mo naman. Nagmana ka ba talaga sa Langga ko? Yung pag-uugali mo kasi sobrang gaspang. Abang kapal ng pagmumukha mong tawagin si Daddy na Langga ah. Ambisyosa! Guard, palabasin nyo nga dito ang pulubing to. Bilisan nyo, naaalibadbaran ako. Nasaan ba yung guard? Bakit ang tagal? Anak, bakit mo naman pilit na itinataboy itong si Siraya? Bigla namang dumating si Don Lazaro sa hardin kung saan kasalukuyang nagaganap ang pagpapalaya sa taong lansangan. Daddy, ano to? Sino yung maduming babaeng yan? Palayasin mo yan dito. Wala kang karapatang palayasin siya dito, anak. Ako ang may gusto na tumira siya dito. Pero Daddy, hindi natin kilala yung babaeng yan. Baka nga nakawan lang tayo niyan eh. O baka pakawala ng mga sindikato. Bakit ka ba nagpapapasok ng kung sino-sino dito, Daddy? Ano ba? Wala kang pakialam, anak. Kahit kailan talaga, Daddy, wala kang kadala-dala. Simula nang namatay si Mami kung sino-sino ng babaeng inuuwi mo dito. Tas ano, sa huli lolokohin ka lang, peperahan ka lang. Wala nang babaeng magmamahal sa'yo, Daddy. Matanda ka na, kaya tanggapin mo na lang yon. Ang bilis mo magtiwat. Hindi na natapos ni Isandra ang sasabihin nang dumapo sa kanya ang palad ng ama. Malakas ang pagkakasampal ni Don Lazaro sa dalaga, kaya muntik na siyang matumba. Bastos ka! Anong matanda na? Hindi pa ako senior, anak. Hindi pa ako matanda. Hindi ka naniniwala na mayroong pang tao magmamahal sa akin? May karapatan naman akong lumigaya, di ba? Hindi pa naman huli ang lahat para makahanap ako ng tunay na magmamahal sa akin. Bakit mo ba ako hinahadlangan sa kasiyahan ko, anak? Hindi agad nakasagot si Isandra dahil nabigla siya sa pagkakasampal ng ama. Hinupa niya muna ang nararamdamang hapdi ng pisngi at kalooban niya bago mangyak-ngyak na sagutin ang Ginoo. Kasiyahan? Pagmamahal, Daddy?
Hindi pa ba ako sapat sa'yo para mapasaya kita at mahalin ka bilang anak mo? Kaya naghahanap ka pa ng ibang babae? Isandra, magkaiba ang pagmamahal ng isang anak sa pagmamahal ng taong makakasama mo habang buhay. Pero Daddy, sasamahan kita habang buhay. Ako ang mag-aalaga sa'yo. Tumigil ka na. Tanggapin mo na lang ang desisyon kung dito titira si Siraya. Pero Daddy... Tumigil ka na! Mando, bumalik ka na sa ginagawa mo sa hardin. Pakilinisan mo na rin ang kotse ko pagkatapos. Ako nang bahala dito kay Siraya. Masusunod po, Don Lazaro. Matamang tumingin pa ang hardinero kay Siraya. Umangat pa ang labi ng pulubi nang makitang nagtaas baba ang Adam's apple ni Mando. Tila tanda ng pagnanasa nito sa kanya. Naiwang patuloy pa rin sa pag-iyak si Isandra na nagpangiti lalo sa dalagang pulubi. Siguradong makukuha na niya ang loob ng mayamang Ginoo. Pagkarating ng Don at gusgusing dalaga sa restroom, pinapasok na siya nito sa eleganting banyo. Subalit humawak muna si Siraya sa maugat na kamay ng Ginoo at pilit na pinapasok din sa loob nun. Sabay tayong maligo, Langga. Langga? Ayaw mo ba? Gusto mo ba mahal na lang? Pero sandali, Siraya. Tayo na ba? Agad-agad? Tumawa ulit ng mahinhin si Siraya. Masyado bang mabilis? Gusto mo ba bagalan natin? Masensual ang mga ngiti ng dalaga, ngunit hindi agad nagpadala sa tukso ang lalaki. Busy ako eh. Siraya, tatawagin ko na lang yung mga kasambahay dito. Sila nang bahala sa'yo para sa isusuot mo, ha? Sila na rin ang bahala sa'yo kung saan ka dadalhin para sa magiging kwarto mo. Nandyan na rin sa restroom lahat ng kakailanganin mo. Pagkatapos mo maligo, kakain na tayo sa baba. Sige, Langga. Kakain tayo pagkatapos kong maligo. Batid ni Don Lazaro na kahit biro man yun sa dalaga, may ibig pakahulugan yun para pag-initin siya. Excited na siyang makita ang tunay na ganda at alindog ng pulubing iniligtas niya sa lansangan. Tasha, Rosaida, kayo nang bahala sa bago niyong magiging amo, ha? Ha? May bago po kaming amo maliban sa inyo, Don Lazaro? Oo, Rosaida. Kaya dapat pakibagayan niyo siya na maayos. Simula ngayon, dito na siya titira sa aking mansyon. Don Lazaro, pumayag naman kaya yung anak niyong si Madam Isandra? Tasha, hindi ko kayo binabayaran para magtanong. Sundin niyo na lang ang pinag-uutos ko. Pasensya na po, Don Lazaro. Hindi na po mauulit. Nandun ngayon sa malaking restroom ang bago niyong amo, si Siraya. Ipaghanda niyo siya ng magandang isusuot. Gusto ko yung babagay sa kanya. Ay, teka. Ako na lang pala. May hinanap si Don Lazaro sa malaking walk-in closet nito. Yun ay ang mga damit ng namayapa niyang asawa. Makukulay at tila magagarbo pa ang mga kasuotang yun. Heto ang ipasuot niyo sa kanya. Isang dilaw na bestida na may bulaklaking disenyo ang inabot niya sa mga katulong. Pero, Don Lazaro, yan ang paboritong isuot ng inyong asawa nung siya'y nabubuhay pa. Patay na ang asawa ko, Rosaida. Hindi niya na maisusuot pa yan. Kaya kay Siraya na yan simula ngayon. Umalis na si Don Lazaro at bumaba na para makapagpahinga. Samantalang naiwan namang parang dismayado ang dalawang katulong na sina Rosaida at Manang Tasha. Mukhang wala na yatang pag-asa sa'yo si Don Lazaro, Rosaida. Hindi ka talaga natitipuhan ng ating amo. Mukhang tuluyan na yatang tinamaan ng lintik si Don Lazaro ng pulubing napulot niya. Hindi ako makakapayag, Manang. Ano bang nakita niya sa pulubing yun? Hindi naman hamak na mas maganda ako kumpara sa kanya. Ang problema lang, nadudugyot ka na kakalinis, kakalaba, kakahugas ng pinggan at kung ano-ano pa sa malaking bahay na ito ng amo natin. Kaya nawawala na yung ganda mo. Talaga lang, Manang Tasha. Ikumpara mo naman ako sa gusgusin, sa isang pulubi. Doon na lang natin malalaman kapag inayusan na ng husto ang pulubing yun, kung sinong mas matimbang ang ganda sa inyong dalawa. Siyempre ako.
Tignan natin, iha. Maingat na inabot ni Manang Tasya ang bestidang isusuot ni Seraya doon sa may malaking restroom. Samantalang ang katulong na si Rosaida, napapakuyom ang mga kamao sa galit sa naliligong pulubi. Hindi ko matatanggap na yung pulubing niya ng makakatuluyan ni Don Lazaro. Dapat ako lang. Ang totoo, kagaya ng ibang mga kababaihan, ang habol lang ng katulong na si Rosaida kay Don Lazaro kapag silang nagkatuluyan ay ang mga manat ari-arian nito. Mas lalo pang lalaki ang matatanggap niyang pamana kung sakaling mamatay ang Ginoo. Ngunit malabo na yatang maisakatuparan ng plano niya dahil mukhang ang Sirayang yun ang aangkin ng lahat ng dapat ay sa kanya. Paglabas sa malaking restroom ng bagong ligong si Siraya, dumiretso na siya sa powder room. Halos hindi siya makilala nang naisukat na niya ang bestidang dilaw na ipinasuot sa kanya ni Don Lazaro. Mas litaw na rin ang ganda niya at ang alindog ng pangangatawan. Malinis na siyang tingnan. Sobrang puting parang labanos din ang kutis at balat ng dalaga na dati pagala-gala lamang sa lansangan. Hindi lubos na inakala ni Don Lazaro ang naging resulta ni Seraya nang ito'y maiging napaliguan. Mas lalong tumindi ang pagkahumaling ng mayamang lalaki sa dalaga na hindi mapagkakamalang pulubi. Kitang-kita naman ang panggagalaiti ni Rosaida kay Seraya nang nakangangang kanyang amo na tinititigan nito ang dalaga. Hindi to pwede. Habang tumatagal, mas lumalalim ang relasyon ni Don Lazaro at Seraya sa isa't isa. Dahil na rin sa pangaakit ni Seraya sa Ginoo, nakuha na niya ng buong buo ang puso nito. Dahil doon, mas nagngingit-ngit sa inis ang anak ng Don na si Isandra at ang katulong na si Rosaida sa dalaga. Habang si Mando, tsumitsyempo na makadali sa dalaga. Lingid kasi sa kaalaman ni Seraya, may lihim na pagnanasa ang hardinerong yun sa kanya. Isang araw, nag-anunsyo si Don Lazaro sa mga kasama nito sa mansyon. Gusto ko lang sabihin sa inyo na ikakasal na kami ni Seraya sa susunod na buwan. Halos sabay-sabay na napanganga at nagulantang ang lahat sa naging anunsyong yon ng Ginoo. Kaagad namang umapila si Isandra. Ano ba, Daddy? Tigilan mo na nga yung kaibangan mo sa babaeng yan. 2 linggo pa lang kayo magkakilala, tapos magpapakasal agad kayo? Ginatungan naman yon ni Rosaida. Sumasang-ayon po ko kay Madam Isandra, Don Lazaro. Bakit naman po ganun kabilis? Ano po bang pinakain sa inyo ng babaeng yan para pakasalan nyo agad? Gayuma? Magsitigil kayong dalawa. Hindi ko hinihingi ang opinyon nyo. Ibinalita ko lang sa inyo na magpapakasal na kami. May problema ba kayo ron? Wala. Dahil kayo ang mga problema ko. Ang hihilig nyo makialam. Ikaw, Rosaida, isang-isa pa nasasalungat ka sa akin. Sisisanting kita. At ikaw naman, anak. Kahit noon pa man kontra ka na sa akin sa mga natitipuhan kong babae. Hayaan mo ko ngayon. Pababayaan na kita at pwede mo na akong iwan. May mag-aalaga na sa akin simula ngayon. Walang iba yun kundi si Seraya, ang aking kaisa-isang langga. Matamis ng initian lang ng nakakainsulto ni Seraya ang naiinis na si Isandra at Rosaida habang nakapulupot siya sa braso ng fiancé. Ipinagmayabang pa niya sa 2 katulong, hardinero at anak na mapapangasawa ang suot na mamahaling singsing sa kanyang palasingsingan. Mahal ko ang daddy mo, Isandra. Mahal ko ang mga amo nyo. Kung tutol man kayo sa pag-iibigan naming 2 nilangga, ipaglalaban ko siya at hinding-hindi susukuan hanggang sa huling hininga ko. Dahil sa mapanghamong katagana yun ni Seraya, padabog na tumayo si Isandra na nagpalingon sa lahat sa kanya. Kung yung pulubing babae na yan palang pipiliin mo, Daddy, mabuti pa nga na umalis na lang ako. Mabuti pa nga. Tutal, di mo na rin ako kailangan, di ba? Dahil may langga ka ng mag-aalaga sa'yo. Matalim na tiningnan pa siya ng kanyang magiging stepchild.
Yan na ba magiging desisyon mo, anak? Desidido na ako, Daddy. Hindi ko maaatim na makasama ang future stepmom ko na isang 100% germs na galing lansangan. Pagtalikod ni Isandra, dumiretso ito sa kanyang silid at nag-impake. Paglabas ay may hila-hila na itong maleta. Madam Isandra, anak, huwag mo naman kaming iwan dito. Oo nga po, Madam. Kailangan ka po namin. Manang Tasha, Rosaida, nagpapasalamat ako at naging mabait kayo sa akin. Naging masisipag kayong katulong. Lalo ka na, Manang. Malaki ang utang na loob ko sa iyo dahil ikaw ang nag-alaga sa akin mula nang ipinanganak ako. Pangako ko sa inyo na babalik ako. Paglabas ng mansyon ng dalaga, hindi na napigilan ni na Rosaida at Manang Tasha ang lumuha sa pag-alis ng kanilang butihing amo. Simula nang mawala si Isandra, lagi nang pinahihirapan ni Siraya ang dalawang katulong sa pagpapalinis nito sa buong mansyon. Palagi yon habang wala si Don Lazaro at inaasikaso ang kumpanya nito bilang CEO. Kasabay din nun ang lihim na pagtataksil niya at ni Mando. Inaakit din kasi ni Siraya ang hardinero dahil may itsura din ang binata. Hindi naman lingid yun sa kaalaman ng dalawang katulong. Bagkus tikom din ang kanilang bibig at takot na sila ay matanggal sa trabaho. Oras na sila ay magsumbong sa kanilang amo. Subalit dumating ang araw na hindi na nakatiis na hindi komprontahin ni Rosaida ang bagong among si Siraya. Buhat kasi nang dumating ang pulubing binihisan lang ni Don Lazaro ng kapiraso at mamahaling tela, ay yamot na siya sa pagiging ambisyosa nito. Rosaida, huwag mo na siyang kumprontahin. Baka mapatalsi ka dito sa mansyon. Aba, sinasabi ko sa'yo. Manang, hindi ko hayaang magreyna-reynahan na lang ang Siraya na yan dito sa mansyon. Hindi ko rin dapat hayaan na kung ano-ano na lang ang ginagawa nilang kababalaghan ni Mando habang wala si Don Lazaro. Dapat matigil na ang pagiging ambisyosa niya at matandaan niyang nasa lansangan lang siya noon nakatira. Aba, bakit nagchichismisan kayong dalawa dyan? Hindi kayo bumalik sa kanya-kanya yung trabaho. Linisin niyo ang buong mansyon. Dalian niyo. Hindi mo na kami mapapasunod sa'yo, Siraya. Hindi mo kami alila. Aba, ano bang dapat itawag sa'yo? Muchacha? Utusan? Pareho lang naman yon. Mas mababa ka pang di hamak sa amin ni Manang Tasha dahil isa ka lang hamak na pulubing nakatira sa squatter. Kawawa ka naman dahil ikaw lang ang natira sa pamilya mong nasunog doon. Naging maswerte ka lang naman dahil napulot ka ng amo namin. Kaya huwag kang maging ambisyosa. Hindi bagay sa yung pulubing kagaya mo. Anong sinabi mo? Sinugod ni Siraya ng sabunot ang dalagang katulong kasabay din noon ang paglagapak nila sa damuhang dalawa. Nakahablot din si Rosaida sa buhok ng babae hanggang sa nagpambuno sila. Sampal, suntok at kalmot kung saan-saan. Tama na yan, Ma'am Siraya! Rosaida! Ano nangyayari? Mando, tulungan mo ko. Hindi ko sila maawat. Tama na yan! Nagkalas na ang dalawang mapanlaban sa isa't isa. Mas maraming kalmot ang tinamo ni Siraya kumpara kay Rosaida na galos lang dahil nakaibabaw ang katulong sa kanya. Tingnan mong ginawa mo sa aking hayop ka. Deserve mo yan. Ambisyosa ka kasi. At sinong ambisyosa? Gulantang si Rosaida nang dumating si Don Lazaro habang bitbit ang susi ng kotse. Hindi nila napansin na nandun na ang kanilang amo dahil sa tensyon sa pagitan ng dalawang nagpambuno. Siraya, Langga, ano nangyari sa'yo? Bakit napakarami mong kalmot sa katawan? Kagagawa ng muchacha na yan. Tinuro niyang nakamaang na si Rosaida. Sandali, Don Lazaro. Magpapaliwanag po ako. Hindi mo na kailangan magpaliwanag, Rosaida. Dahil kitang-kita ang ebidensya kung sino talagang inapiring ito. Teka po, Don Lazaro. Tumahimik ka na! Nangangatog ang mga tuhod ng katulong na yun sa takot sa kaharap na Ginoo. Lumayas ka na, bago pa dumilim ng tuluyan ang paningin ko sa'yo. Hindi na nakapag-impake pa si Rosaida at nakayukong nilisa na lamang ang malaking bahay na yun. Walang gabi na hindi nagpapakaligaya sina Don Lazaro at Siraya.
Inggit na inggit naman si Mando sa tuwing naririnig nito ang ungol ng dalawa. Magmula kasi na napalaya si Rosaida sa mansyon na yun, hindi na umaalis ang Ginoo upang bantayan ang langga nito. Hindi na tuloy makajakpat ang hardinero sa dalaga na laman palagi ng kanyang isipan. Kainis naman Miss ko na yung mga halik sa akin ni Siraya Panira ng gabi tong matandang to. Sana mawala na siya ng tuluyan para mapasa akin na si Siraya. Di pala alam ni Mando na ang piping dasal pala niyang yun ay matutupad sa kakaibang paraan. Dahil isang gabi, bilog na bilog ang buwan na bida sa madilim na kalangitan at kalat na bituin. Hating gabi na at nagpapahinga si Mando sa duyan sa bakuran ng mansyon nang biglang marinig ang sigaw ni Don Lazaro. Nang mga oras na yon, panigurado siyang nagpapaligaya na naman sila ni Siraya. Grabe namang sigaw ng matandang yon. Nasarapan ng todo. Dala ng kuryosidad, umakyat siya upang alamin ang nangyayari sa silid ng dalawa. Pagkarating doon, itinapat niya ang kanyang tenga sa pinto upang marinig ang mga ito. Subalit wala siyang narinig na kahit na anong ingay. Ano yung sigaw na yun? Bakit ang tahimik? Buksan ko na kaya? Hindi na nagpatumpik-tumpik ang binata at binuksan ang silid. Pagbukas niya ng ilaw, nagulantang siya sa nadatnan at pumainlan lang ang sigaw niya sa buong mansyon nang tumambad sa kanya ang wala ng buhay na katawan ng kanyang amo. Don Lazaro! Wakwak kasi ang dibdib nito hanggang tiyan. Wala nang laman loob. Pagkalapit pa niya, halos masuka siya sa itsura ni Don Lazaro nang wala rin itong mga mata. Anong May narinig siyang mga kalabog sa ibaba. Bumilis ang tibok ng kanyang puso ngunit hindi niya yun inalintana. Sa halip ay tinanggap niya ang kuryosidad na namumuo sa kanyang utak. Pagbaba niya, may parang itim na uri ng nilalang doon na parang isang mabangis na hayop. Tila ba may kinakain ito ng kung ano sa sahig. Pag-angat ng ulo ng hayop na yun, napatigalgal siya na isa pala yung aswang at ang nilalantakan nito ay si Manang Tasya. Hindi! Manang Tasya! Kasalukuyang inunguya ng aswang ang bituka ng matandang babae at nang pakatitigang mabuti ni Mando kung sino ang halimaw na sumalakay sa mansyon, ay labis siyang nagulat. Si Raya? Isa kang aswang? Isang malakas na atungol ang naging sagot ng alagad ng dilim sa hardinero. Tatakbo na sana si Mando subalit mataas na lumundag ang aswang para hadlangan siya sa kanyang pagtakas. Galit na inangilan siya ng aswang na si Siraya habang marahang lumalapit sa binata. Siraya ako ito, si Mando. Hindi mo ba ako nakikilala? Huwag mo akong patayin, parang awa mo na. Ginusto kita ng higit sa lahat at ikaw ang babaeng unang karanasan ko. Kaya naman, buhayin mo ako. Bumulwak ang masaganang dugo ni Mando sa bibig nang may dinukot ang aswang na yun sa kanyang dibdib. Paghugot ay saka agad na nilantaka ng halimaw na si Siraya ang sariwang pusong tumitibok-tibok pa ng hardinero. Paldung-paldo ang aswang dahil hindi lang isa ang naging biktima at naging laman tiyan ni Siraya nung gabing yun, kundi 3. At yun ang tunay na anyo ng pulubi tuwing sasapit ang gabing bilog na bilog ang buwan. Agad na nabalitaan ni Isandra ang kalunos-lunos na nangyari sa kanyang amang si Don Lazaro sa mansyon na yun. Hindi niya lubos akalain na ganun ang sinapit na kamatayan ng pinakamamahal na ama. Sa burol ni Don Lazaro, hindi man lang niya nasilayan ang katawan ng kanyang ama. Dahil nga sa halos magkandalasug-lasug na, saradong kabaong ang pinili sa punerarya bago ito maiburol sa lugar na paglalamayan. Walang kasing sakit para kay Isandra na tinulduka ng buhay ng kanyang ama ng babaeng lubos nitong minahal at pinagkatiwalaan. Kung nakinig ka lang sana sa akin, Daddy, na delikado ang babaeng yun.
Kung nakinig ka lang sana sa akin na wag basta-basta magtiwala sa kahit sino. Kung makontento ka lang sa akin bilang anak mo at ibibigay ko lahat ng pagmamahal ko sa'yo mula nang mamatay si Mami, hindi ka sana magkakaganito. Sumunod ka nga kay Mami pero yung bangkay mo naman, tinarantado ka ng taong gumawa sa'yo nito. Pagbabayaran niya ang ginawa niya sa'yo. Napatakan niya ng luha ang sumisiyap-siyap na sisiw sa ibabaw ng kabaong ng ama. Kinuha ng dalagang sisiw tapos ay tinawagan si Rosaida, ang best friend niyang may alam din sa pambabarang maliban sa kanya. Napatawag ka, Bes. Sisimulan na ba natin ang paghihiganti para sa daddy mo at kay Manang? Oo, huwag na tayo magpatumpik-tumpik pa, Rosaida. Simulan na natin. Nakipagkita si Rosaida kay Isandra para sa magkasanib puwersang pambabarang kay Siraya. Isang pambabarang gamit ang sisiw ang napili ng dalawa upang orasyonan. Sa pagsisimula ng pambabarang, sinimulan ni Isandra na ilagay ang sisiw sa bote tapos isinara yon bago pausukan ng insensong itim. Magkasabay na nagsambit ng lengguaheng Latin ang dalawa habang pinarurusahan ang binabarang nila. Samantala, si Siraya ay balik na naman sa pagiging taong lansangan matapos niyang makagawa ng karumal-dumal na krimen sa mansyon. Hindi niya lubos maisip na magagawa niya ang bagay na yun tuwing nagpapalit siya ng anyo tuwing kabilugan ng buwan. Bago pa man siya maging pulubi, pamilya na sila ng aswang sa isang tagumbaryo. Sinunog ang bahay nila nung kababaryo nila dahil sa kumakalat na lahi nila ng mga aswang. Siya lang noon ang bukod-tanging nakaligtas na tumakas sa trahedyang yon at napadpad sa tondo at naging taong lansangan. Hindi naman niya balak mangakit sa kahit sinong kalalakihan. Ngunit sa tuwing tititigan siya ng mga ito, hindi niya mapigilan ang sarili na mag-init. Lalo't may dugong aswang siya sa kusang dumadaloy sa mga ugat niya na maging hayok sa laman. Maliban sa literal ay ibang laman ang gusto niya habang hindi pa siya ganap na nagiging aswang talaga pagdating ng bilog na buwan. Tumingala si Siraya habang nagkakalkal muli ng makakain sa basurahan. Lumitaw ang bilog na buwan. Hindi niya lubos akalaing full moon na namang muli matapos niyang patayin si Don Lazaro at ang isang katulong, pati ang hardinero nito sa mansyon. Kasabay ng pagsilay ng bilog ng buwan sa madilim na kalangitan, ay ang pagsilay din ng mga ngiti niya sa kanyang mga labi. Sa wakas, makakakain na rin ako ng sariwang laman ng tao. Hindi na ulit ako magugutom nitong muli. Hinding-hindi na. Mabilis na nagpalit ng anyo si Siraya. Mabilis na gumapang ang itim na balahibo sa kanyang katawan. Kasabay din noon lumitaw ang mahabang pangil niya sa mga ngipin. Bahagya rin itong naging kuba at nagsilabasan at habaan ang mga kuko nito. Sa ganap na pagpapalit nito ng anyo bilang aswang, may nahanap agad siyang magiging biktima at laman tiyan niya. May dalawang pamilyar na tambay ang nakaagaw sa kanya ng atensyon. Langu sa alak ang mga ito na pasuray-suray na naglalakad sa gilid ng kalsada habang magkaakbay ang dalawa. Ang mga tambay na yun ay naunang nabighani sa ganda niya sa kabila ng pagiging gusgusi nito. At may balak sanang pagsamantalahan siya, ngunit nabigo ito dahil niligtas siya noon ni Don Lazaro. Matuli na inatake ni Siraya ang dalawang tambay at pinagkakalmot ang mga ito sa iba't ibang bahagi ng katawan. Winarak agad niya ang tiyan ng dalawa at nilantaka ng mga laman loob. Hayok na hayok sa laman ng pulubing aswang. Ninanamnam at ninangasab hanggang sa wala nang natira. Muli sanang maghahanap ang aswang ng mabibiktima, ngunit napatigil siya nang biglang sumakit ang kanyang tiyan. Anong nangyayari sa akin? Bakit sobrang sakit ng tiyan ko? Namilipit sa sobrang sakit at hapdi ng tiyan si Siraya.
Nagpagulong-gulong pang nakakatakot na nilalang sa gitna ng kalsada habang naririnig ang mga huni ng sisiw sa kanyang tiyan. Hindi ito maaari. Bakit may mga sisiw sa loob ng tiyan ko? Yan ang kabayaran sa pagpaslang mo sa aking ama. Nakarinig ang halimaw sa dilim ng parang umaalingaw-ngaw na boses sa kanyang tainga. Ang salot sa lipunan na kagaya mo, dapat nang mawala sa mundo. Hindi ka dapat nabubuhay. Mamatay ka na! Mamatay ka na! Umalingaw-ngaw pa sa pandinig ni Siraya ang mga katagang nagmula sa dilim ng sabay nag-orasyon ng magkaibigang sina Isandra at Rosaida. Tigilan niyo na ako! Ang sakit na! Tama na! Kasunod ng malakas na pag-atungal ng aswang dulot ng sakit ay ang pagkabutas ng tiyan ng nilalang. Nagsilabasan doon ang mga laksa-laksang itim na sisiw. Unti-unti ay bumalik na sa dating anyo si Siraya bago man ito bawian ng buhay na dilat ang mga mata sa gitna ng kalsada. Namatay na pulubi pa rin si Siraya at hindi sa anyo nito bilang aswang. Wakas!